Good morning mga ka-friend, ka-farming. Nandito po kami sa aming area, sa aming talungan. Tayo po ay magha-harvest ngayon, yung araw na ito. Kasama ko ang aking buddy na si Kay. Halika na Kay, umpisa na natin. Dito tayo mag-uumpisa. Okay, napakaraming bunga. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa blessings na ipagkakalob mo po sa amin ngayon. Thank you very much Lord. Malalaki na Kay. Yung mga alanganin, iwan mo muna. Ito sa ilalim. Napakaraming bunga niya ngayon. Thanks God. Yan, medyo magulang na. Mga alanganin, iwan mo. Mga alanganin. Ito po ang aming talungan. Ito po ang aming area. Buo, meron pa ron sa likod. Mga alanganin, huwag mong kunin. Para sa next harvest, meron tayong ma-harvest pa. Ayan, medyo magulang na yan. Ayan. Ayan, nasa likod na yun. Eh, sa ilalim Kay, may malaki oh. Ayan. Ayan sa likod oh, mahaba. Ayan. Ayan sa ilalim Kay, medyo ano na yun, medyo magulang na. Napakasarap po na may tanim ka. Hindi lang kumikita, naglilibang ka pa.
Lalo't nakikita mo na ganito, maraming bunga, marami ka napipitas. Tapos healthy ang iyong pananim. Madami siyang magbigay ng bunga. Ang aking talungan nga pala 8 months na siya. Pero kung mamunga, napakarami pa rin. At hindi pa rin nagpapatalo sa mga bagong tanim. Kahit papaano malalaki pa naman ang bunga niya. Kagaya po nito kahit papaano halos isang dangkal pa rin siya. Malaki pa rin. Walong buwan na po itong talungan namin na to. Depende po sa pag-aalaga kasi ng talong. Kapag medyo napapabayaan po natin, diyan siya pinapasukan ng mga insekto at saka lalong lalo na yung mga uod, kung tawagin ay shoot and fruit borer. Ayan ang dapat nating ingatan na hindi dapat pasukan ng ating talungan. Dapat regular po tayong mag-i-spray ng insecticide, tsaka fungicide. Lalong lalo na po, napaka-importante po sa ating pananim yung fertilizer at saka yung foliar. Yan po ang nagdadala sa kanila ng bunga at saka yung mga bulaklak. Yan po, 8 months pero tuloy-tuloy ang bunga at bulaklak ng aking mga talong. Ganyan po siya kadami magbigay ng bunga. Basta naaalagaan lang po siya ng maayos. Hindi kanya bibiguin. Tuloy lang bunga. Tuloy ang pitas. Sa loob ng 1 linggo, 2 beses kang pipitas. Dapat every 3 days pitasin mo na kasi kapag lumagpas sa 3 days, maaring gumulang ang talong. Sayang naman, hindi na mabibenta. Magrereklamo ang mga suki natin sa merkado kapag gano'n na magugulangan tayo. Dapat 3 days pa lang harvest ka na. Every 3 days sa loob ng 1 linggo, 2 beses. Ayan kay, nasa ilalim, ang lalaki. Ayan, natatakpan, nakatumba. Dinig sige, unahin mo dyan. Kunin mo na rin yan. At dito sa ayun bagsak. Medyo namamalat tayo ngayon. Tulad nito, medyo nakaligtaan namin tong mapitas pero ito ay reject na. Hindi na pwedeng ibenta yan. Medyo nagkaroon siya ng gas-gas dahil sa tali na sumasayad siya sa tali. Itong tali na to para suporta sa hindi sila matumba in case na bumagyo o malakas ang hangin. Ingat na hindi mo madali yung talbos at sayang magbubunga pa. Ayun kay, medyo naiwan mo. Ayan sa ilalim. Kaya kailangan hindi natin makakaligtaan. Dahil kapag nakaligtaan natin ng hindi mapitas ng pangatlong araw, pagbalik mo, sigurado magulang na siya. Hindi na siya mabibenta. Titigas.
Awa ng Diyos, kahit papaano lumalaban pa rin. Malalaki pa rin. Okay mga ka-friend, mga ka-farm, mga ka-farmings, hanggang dito na lang po muna ang aking video. At ako'y tutulong na rin po sa pagpipitas upang mabilis na matapos at malayo-layo pang aming pipitasan. Marami pa. Salamat, magandang umaga muli. God bless sa ating lahat mga ka-farming, mga ka-friends. Hanggang dito na lang po tayo muna.